Magandang lalaki ho ako. Huwebes na ngayon at 13. Alam mo ba, Lai? Bukas ay 54th wedding anniversary namin mag-asawa. Can you dig that? 54! Anong say mo? Ay, walang audio si Lai. Ano ito? Shake hands. Ako ba ang uuwi? Ay, ako ba uuwi? Ako bang uupo para sa programa mo? Hindi. Programa ako. Sinabi ko lang But sa'yo. you should celebrate. We have all the time in the world. Early in the morning hanggang 8:30 before I leave. Ba't di mo siya isama dito? Board work kayong dalawa? Hindi uma-appear yun. talaga? Hindi uma-appear. But we are celebrating our 54th birthday. Can you imagine? Sana kayo din. Sana. Ano? Shanawa. Ano ang susi sa ganyan? Ano nga? Wala lang, kailangan maging under ka lang sa asawa mo. Pag sinabi niya, bawa ka na lang para walang away. Ganun ba? Daniel, narinig mo Daniel, makinig ka. Makipag-usap ka sa akin, tuturuan kita. Para humaba. Kailangan mahaba ang pasensya ng lalaki, pasensya ng babae. Kailangan yan. Naniniwala ka pala sa kasabihang happy wife, happy life. Oo naman. Tito Daniel. Oo. Andiyan na nga Andiyan na. Naghihintay na. Susunduin Nakikinig na. Tito Makipagkita Daniel, ka sa akin sa araw. Sabihin ko sa'yo kung Akyat ano ka mga daw dito. sakit ng ulo natin dito sa mga asawa natin. Tito Daniel, parang wala ako sa mood maglakad. Pakibuhat nga ako. Wala, pagod na ako Pakibuhat nga ako mula second floor hanggang sa sakyan. Madagdagan ng inyong babies. Pero ang sarap ng feeling. Baka mabigwasan ako, mami. Ganun Tulak ka sa hagdan. Bahala ka sa buhay mo dyan. May red carpet ka pa. Gusto mo pagulungin kita. Kasama ng carpet. Bye-bye na. Umalis ka na. Birthday. Programa ko nito. 9:43. Ang gulo no? Basta, samahan niyo po kami until 11 o'clock tonight. Ano ba ngayon? Huwebes na! Huwebes na ngayon. It's the 13th, feast day of Saint Anthony de Padua. San Antonio de Padua. Alam niyo ba na hindi naagnas yung kanyang dila? Kasi yun ang ginamit ng Panginoon sa kanya. Yung kanyang dila. He's a good preacher. He was a very good preacher. Kung saan yan talaga nagpupunta. Doctor of the church. Saan nagpupunta. Ang galing talagang mag-sermon yan. He was a good preacher. At nang mamatay siya, hindi naagnas yung kanyang lalamunan at saka yung kanyang dila. Ganun. Hanggang ngayon, makikita nyo pa if you go to Padua, Italy. Makikita nyo pa yung kanyang remains. Samahan nyo kami until 11 o'clock. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 True FM sa buong Mega Manila. At tayo rin po ay sabay na napapanood at napapakinggan sa Facebook page ng 92.3 True FM. Totoo ba, nakikita ko si Jake Bacod ang nandito? At bakit nagliliwanag ang likod ng ulo ng Jake Bacod? Parang may halo. Galing ka ba sa St. Peter's Basilica? Sa Roma? Buisit ka. Did you see my friend? Si Pope Francis? Hindi ka nakita. Dapat Wednesday ka pupunta doon para makita mo siya. Thanks a lot for the rosary, ha? Maraming salamat. The first time na nareguluhan ako ng rosary this year from a friend, from my producer na nanguyakoy lang po sa Vatican City. Did you go to Fontana de Trevi at saka sa Spanish Stairs? Wow! Kumusta? Marami pa rin nagkalat ng mga mandurukot doon, ng mga babae na may hilang mga anak. Wala na ngayon? Ay naku, maswerte ka. The last time I was there, muntik na ako manuntok ng babae. Mga Romanians yun, mga Romanians. May mga kasamang babies. Ingatan po ninyo. Pag ganun ako, ang galing ho nilang mandukot. Huwag kayong mag-withdraw ng cash sa ATM sa Roma. Kahit sa Vatican City. Huwag kayong mag-withdraw. Ang gagaling humandukot ng mga batang mga nando doon.
paglabas ng pera nyo sa ATM, mawawala na yan. na ang feelings ko. Ano yung kinukwento ko? Pakishare naman po yung live stream ng ating episode tonight. Excited ako dahil binigyan ako ng rosary ni Jake. O di magagamit ko na ngayon. May bago kong rosary, di ba? Siyempre mga kapatid, please follow and subscribe sa ating pong social media accounts na inyong nakikita sa inyong screen. Just search at Radio 5 True FM sa Facebook, X, TikTok, Instagram, and YouTube. Hindi nyo nakita, no? Binasa ko lang kasi dapat makita nyo yan. Hindi nyo nakita, di ba? Para naman sa mga nais maging bahagi ng programa at magbahagi ng inyong mga kwento, mga liham, kasaysayan, mga chiwachenes, istorya ng buhay nyo, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya tumawag po sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Pagbabalik natin, ihahatid namin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Huwebes. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang mabuting balita para sa araw na ito ng Huwebes, 13 ng buwan ng Hunyo. Kafiestahan po ni San Antonio de Padua, isang Franciscano at paham ng ating simbahan. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 20 hanggang 26. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang inyong katwiran ay hihigit sa katwiran ng mga guro ng kautusan at mga Fariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo makapapasok sa paghahari ng langit. Narinig ninyong sinabi nila noong unang panahon, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa paghatol. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sino mang nagagalit sa kanyang kapatid ng walang dahilan ay mapapasapanganib ng kahatulan. Ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, hangal ka, siya ay mapapasapanganib sa Sanhedrin. Ngunit ang sino bang magsabi, wala kang kabuluhan, siya ay mapapasapanganib sa apoy ng impyerno. Kaya nga kapag ikaw ay magdala ng iyong kaloob sa dambana at doon ay maalala mo na ang iyong kapatid ay may laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang iyong kaloob. Lumakad ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid. Pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob. Makipagkasundo ka muna sa nagsasakdal sa iyo habang ikaw ay kasama niya sa daan. Kung hindi ay baka ibigay ka ng nagsasakdal sa iyo sa hukom at ibigay ka naman ng hukom sa opisyal at ipabilanggo ka. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa anumang paraan ay hindi ka makalalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang huling sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Alright, 9:53, wala na tayong masyadong panahon. Puntahan po natin at balikan natin ang ika-4 na bahagi ng ating episode sa Pez to Pez, hirit ni Dr. Love. Ito po ay 1 linggong kasalan. Ibig sabihin, sa loob ng 1 linggong ito, itatampok po natin ang 4 na couples na ipinakasal ng face-to-face
upang maging ganap ang kanilang pagsasama at mabigyan ng dignidad ang kanilang pagsasama. Ang mapapanood po ninyo ay bahagi ng programang Face to Face na itinatampok sa TV5 alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, at may replay sa Signal TV 1PH mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Narito ang ating ika-4 na bahagi ng ating tampok sa Face to Face. Hirit ni Dr. Love, Isang Linggong Kasalan. Panoorin po natin. Natutuwa ako at nagkasama-sama tayo rito. Pero meron kaming inihandang pagkain para sa inyo at pihado magkakabusugan tayo ngayong araw. Pero bago natin kainin yan, meron kaming inihandang games at maglalaro muna tayo para mas ganado tayo pagkain. Okay ba sa inyo? Okay, so simulan natin ang ating katuwang. Harapin mo, face to face. Harapin mo, face to face. Meron kaming inihandang games at maglalaro muna tayo para mas ganado tayo pagkain. Okay ba sa inyo? Okay, so simulan natin ang ating katuwang. Are you ready? Ready! And go! Hindi kinakailangang mauna. Ang mahalaga, magampanan nila yung ating tungkulin na madala dito yung timba na yan. Tingnan natin kung paano ang reaksyon ng mga grooms natin. Kaya niyo yan, mga bata! Kailangan, hanggat maaari, mas maraming tubig sa timba ninyo. Kailangan niyo magtiyaga hanggang makarating kayo rito. Walang dayaan, kailangan honest, kailangan totoo. Ito ay sumisimbolo sa mga pagsubok ng buhay. Alam nyo, kapag tayo mag-asawa na, meron tayong pamilya, napakaraming mga pagsubok ang haharapin natin. At kinakailangan determinado tayo na ang mga pagsubok na ito ay masolusyonan natin. Magandang aral ito para sa mga ama ng tahanan, sa mga esposo. Ang pagtsatsaga. Hapit, kapatid, hapit. Malapit na. Malapit na maubos. Okay mga kapatid, alam ko pagod na pagod kayo, pero sayang kung hindi ko papaliwanag sa inyo. Pwede niyong baligtarin yung inyong timba para maupo na kayo dyan at magkakwentuhan tayo. Merong mga bagay na kinakailangang malaman tayo. Bakit namin pinagawa sa inyo yan? Alam niyo, sa tagal ng panahon ng pagsasama naming mag-asawa, 54 na taon kaming kasal, natutuhan ko na kinakailangan maging matyaga ang bawat isa sa atin. Napunan niyo kanina sa pagdadala niyo ng tubig dito, pagsasali niyo, minsan tumatapon. At minsan sa buhay natin, may mga problemang kinakaharap tayo na sa palagay natin parang ang hirap, gusto mo nang sumuko, di ba? Pero nakita ko sa inyo, sige, kahit may tumatapon na tubig, isinasalin pa rin ninyo. Kasi ang purpose nyo ay marating yung goal. Ano ang goal? Makarating kayo hanggang sa dulo.
Alam nyo, sa mag-asawa, may goal tayo. Ang pagpapakasal ay pag-iisang dibdib. Alam nyo, sa mata ng simbahan at sa mata ng Diyos, ang mga lalaki na ikinakasal ay sumusumpa sa harap ng Diyos na una, mamahalin ang babaeng inyong pakakasalan. Paglilingkuran sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, till death do you part. Yan ang purpose nating mga lalaki. Ang mga asawa natin, nagko-complement sila sa atin. Sila ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon para ipagpatuloy ang buhay. Nagbibigay sa atin ng lakas para ituloy ang buhay. Kapatid, pag wala ang biyaya ng Diyos sa inyo at sa gitna ng inyong pagsasama, kahit na anong gawin niyong sali ng tubig sa timba, hindi kayo makararating sa inyong goal. Kasi masisira ang direksyon ninyo, masisira ang lahat ng mga pangarap ninyo kapag walang biyaya ng Diyos. So, importante sa atin, alam natin ang direksyon, ano ang mga pangarap niyo para sa inyong mga anak, para sa inyong pamilya. Ito ang dapat nating maabot. Pagtutulungan natin na buhatin, isalin, buhatin ang timba hanggang sa makarating tayo sa ating direksyon. Yan ang pagtitiyaga at pag-abot doon sa ating mga pangarap. Kung napunan ninyo, hindi namin kayo pinressure, hindi mahalaga kung sino ang mauuna. Ang mahalaga, narating nyo yung dapat nyong marating. So guys, congratulations to you. Maraming salamat sa inyo. Harapin mo, head to time. Harapin mo, head to time. Okay, since nandito na tayo, magsimula tayo ng bonfire. Kunin natin ang apoy. Kuya, pwede bang pakibigay mo yung apoy sa kanila at masimulan ng ating bonfire? Magkakasama ang tatlong mga tatay para simulan ng isang apoy na bahagi ng ating selebrasyon. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, pinupuri at ipinagdarangal ka namin. Sa gabing ito, nais ka naming pasalamatan, Panginoon, sapagkat binigyan mo ng pagkakataon ng face-to-face upang bigyang liwanag at mapaspasan ang pagsasama ng mga taong ito na aming ikakasal. Ang apoy na ito ay simbolo ng liwanag ni Kristo na tatanglaw sa bawat pamilya. Loobin mo, O Diyos, na basbasan ang bawat pamilyang ito. Amen. Lenny, meron na. Kain na tayo, Jo. Wow! Ay, pinunod na ito. Kain tayo. Halina kayo at pagsalusaluhan natin ito. Wow! Kain na tayo! Sige nga. Ayoko na. There you go. Wow, sweet naman talaga. Bigyan mo ng ulam. Pakita mo yung malaking bibig mo. Sweet talaga. Sige, kain na kayo. Ako, Dr. Lab.
Sige po. Doktora kayo po. Sige, sumubo na nga ako eh. Sige, kain na kayo. Sige. At sapagkat tayo ay nakapaghapunan na, naku, ang sarap at ang bigat sa tiyan ang kinain natin. Nabusog ba kayo? Napakasarap ng ating hapunan. Talaga ang kitang-kita naman, oh. Parang hinahabol mo yung tiyan ko. Kailangan naman mag-celebrate tayo sa isang masarap na wine. Alam ba ninyo na yung wine ay very symbolical sa isang malaking selebrasyon, no? Hindi kumpleto ang selebrasyon pag walang wine. Ang wine na ating iinumin ay sisimbolo sa isang malaking selebrasyon sa inyong kasalan. At siyempre, hilingin natin kay Kuya na bigyan tayo ng masarap na wine. Yun, talaga naman. Thank you, Kuya. Maraming salamat. Alright, okay. Salamat. Ayos ba? Very good. Ito ay simbolo ng isang malaking selebrasyon. At siyempre, ipagdiriwang natin ang inyong nalalapit na kasal. Di ba? Ang pag-iisang dibdib ninyo. Simbolo ng biyaya ng Diyos, simbolo ng isang malaking selebrasyon. At ito ay iniaalay ko para sa isang mabiyaya, makulay, makabuluhan at mabungang pagsasama ninyo ng inyong mga esposa at ng inyong pamilya. Naway manatili ang Diyos sa gitna ng inyong pagsasama. Cheers! Cheers! Bottoms up sa'yo, ha? Talaga naman. Ano, kulang pa? Swak na swak, ha? Kulang pa ba? Nasak mo ako dito po. Congratulations! Maraming salamat po. Maraming salamat. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Yan po ang ano. Yan po ay bahagi lamang ng isang linggong kasalan na mapapanood po ninyo. Bukas ay Biyernes. Makita nyo na ang buong selebrasyon mula sa kasalan, sa paghahanda, sa kasalan at sa reception na ibinigay ng face-to-face sa 4 na couple sa ating ipinakasal. Pabalik po ang programang ito at kung sakaling meron kayong komentaryo o mensahe hinggil po sa inyong napanood, maaari po ninyong ipadala sa comment section ng ating Facebook live stream 92.3 True FM o sa FB Messenger ng Dr. Love or pwede kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Alas 10:07 ng gabi. Wala ka bang makausap? Nandito si Dr. Love sa Night. Love sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Magandang gabi, narito ang ilan sa mga mahalagang balitang naganap ngayong araw na ito ng Huwebes at 13 ng buwan ng Hunyo. Iniimbisigahan ngayon ng Philippine National Police ang ulat
tungkol sa umano'y nilulutong plano para patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ang awiting Paper Roses nagbukas po sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan. Dr. Love Radio Show, 10:16 is our time. Narito ang reaksyon ng ilan sa ating mga listeners and viewers ng programang ito hinggil po doon sa ating itinampok sa Pez to Pez. Hirit ni Dr. Love yung isang linggong kasalan. Sabi ni Berna C. Marami nang live-in ngayon sa panahong ito, pero iba pa rin kapag kasal na talaga. May pinanghahawakan na kasi. Sana marami ang ma-inspire na magpakasal dahil sa ipinakita ng face-to-face. Oo, isa yan sa isa yan sa dapat na tandaan natin, lalo na sa mga babae, na kung sakali man po na, ilayo ng Diyos, di ba? At pumanaw yung ating mahal sa buhay, yung ating asawa, lahat po ng benepisyo makukuha po ninyo dahil kayo ang legal na asawa. Yan. Shane Lacson, iba ang feeling kapag ikinakasal. Pangarap yan ng mga babae. Proof na rin kasing mahal ka talaga kahit gaano pa kasimple ang kasal. O kasalang bayan pa yan. It doesn't matter. Thanks, Face to Face. Mabuhay po kayo. Abangan niyo po bukas ang kasal. Nakakatuwa talaga, oo. Nandun yung mga kamag-anak nila, nandun ang buong production staff ng Face to Face. Sabi ni Mitch Eusebio, sana through thick and thin talaga sila. Sana pahalagahan nila ang pagsasama nila at patunay silang meron ngang forever at happily ever after. Congratulations and best wishes. Alam nyo, ang kinatatagal po kasi ng pagsasama ng mag-asawa, yung pagbibigayan, pagpapatawad, pagpapasensya, yung pasensya. Nako, maraming beses po, araw-araw, kailangan may pasensya ka. Kasi hindi lang naman yung misis mo ang pagpapasensyahan, ikaw din ay pagpapasensya ng misis mo dahil meron ka ring shortcomings, di ba? O, tanong, Dr. Love, you might want to talk about the divorce bill. Ay, nako, ako talaga, hindi ako favor dyan. Kasi, kung tingnan ko ano ba ang dahilan, Jake, ano ang dahilan ng isang tao kung bakit gusto niyang mag-divorce? Sabi nila, paano kung ginugulpi ng asawa? O, didemanda mo yung asawa mo. Meron tayong batas dyan. Violence against women and children. In fact, ang batas nga nakakiling lang sa babae. Kapag ang lalaki nagugulpi, walang walang reklamo. Hindi pwedeng magsampa ng kaso. Pag lalaki nagulpi ng asawa, ha? Pero pag lalaki ang gumulpi sa asawa, may kaso ka. So, hindi po pwedeng bugbugin lang yung asawa. Diba? At hindi yan dahilan, magandang dahilan para lang mag-divorce kasi meron na tayong batas. Meron tayong legal separation. Hiwalayan mo ang tinawa ng kulog na kambing na yan. Kung nananakit, walang yan, mananakit pa. Lahat na lang ginawa mo, pag pinaglingkuran mo na yung asawa mo, sasaktan ka pa. Diba? Pag sinaktan ka, demanda mo habang makulong. Tapos mag-file ka ng legal separation, pwede kayo maghiwalay. Ngayon ito, pag hiwalay na kayo, nangangahulugan, hiwalay lang kayo. Hiwalay kayo ng bahay. Wala kayong pakialaman sa mga businesses ninyo. Hiwalay kayo. Di ba? Pero hindi pwedeng mag-asawa muli. Yan. Kasi nga, yung pinasok ninyong commitment, forever yan. Kaya nga, hindi po pwedeng lahat na lamang na gusto magpakasal ka agad. Pinag-aaralan yan. Pinaghahandaan yan. Kasi forever ang commitment mo dyan. Ngayon, kung ang dahilan lang ginugulpi ka or psychological incapacity, ay pwede ka mag-request ng legal separation. Hiwalay kayo. Hindi ka pwedeng pakialaman yan. Di solve the problem. Bakit gustong mag-divorce, Jake? Kasi gustong mag-asawa uli. Ayan. Hindi ba sinabi ng Panginoon sa gospel, ang sabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kapag ikaw ay humiwalay sa asawa mo at ang asawa mo ay nag-asawa ng iba, pareho kayong may kasalanan ng adultery. Pangangalon niya. Kapag hiniwalayan mo yung asawa mo at nag-asawa ka ng iba,
pangangalo niya yan. O, di ba? Kaya hindi pwedeng divorce. Ayaw ng Diyos ng divorce. Dapat bago kayo magpakasal, hindi kayo mga bata na nagustuhan nilang magpakasal, makapagsuot lang kayo ng damit ng pangkasal. Hindi, pag-aralan nyo, planuhin nyo, kilalanin nyo ang pakakasalan nyo. Yun. Alright, mamaya si Kathy ay ating kakapanayamin sa ating counseling portion. 21 minutes after 10 sa programang Dr. Love Radio Show. In other words, bakit gusto mag-divorce? Gusto makapag-asawa uli, makatikim ng iba? Pangalawang langit. Di ba? In lang ba? Paano yung mga bata? Paano yung mga bata? Alam ng mga bata, hindi sana yung mga bata natin dito sa Pilipinas na yung tatay mo makikita mo may ibang asawa na. O yung nanay mo may ibang asawa na. They suffer so much. Anyway, alas 10:21, Alan Hungko, magandang gabi. Maraming salamat. Arden Clerigo Cornelio, buwabati na magandang gabi. Nakasubaybay daw sa ating programa. Thank you. Susana Sun or San. Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City. Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Magandang gabi kay Roberto Ignacio. Ika-70th birthday daw ng tatay niya, si Domingo Ignacio. At pa-shoutout sa kanyang mga kaibigan si Grace Piamonte Villarta, Janine Sienes, Christine Uy, Lester Neil Mejia. Mga title theme song mo, Dr. Love, by the Cosmic Band. Oo nga, yan, sinasabi natin yan. Salamat sa Cosmic Band. Lina Ho, magandang gabi. Chato Sakluti, good evening and happy listening to you. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna. Pakibati po ng happy birthday si Catherine Montinola. Angelita Banato ng Pateros. Edwin Romero ng Los Angeles, California. Nagpapacheck ng attendance. Watching your program every night kahit nung nasa ABS-CBN pa po kayo. Avid listener po ninyo ako sa inyong programa at ako po inyong Dr. Lover. Thank you very much, Edwin Romero ng Los Angeles, California. Sherry Pichor ng Seattle, Washington. Nico Cabales, magandang gabi at happy listening. Grabe ang episode ng Face to Face. Kasalan, Carla Estrada, Trio Tagapayo. Happy 54th wedding anniversary. Prayers and blessings always from Sherry Pichor. Thank you, Sherry. Salamat. Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo. Salamat. Lori Feria Flores ng Pasay. Marvin Riabad ng North Caloocan. Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Marjon Mamhot ng Paranaque. Jennifer Bagain Bumanglag. Blanca Manaba, good evening po. Ngayon ko lang uli kayo nakita sa TV dahil nasa Channel 2 po kayo. Happy po ako nasa TV uli kayo. Ayan. Sa TV5 po, alas 10:15 hanggang alas 11:15, Lunes hanggang Biyernes. Sa Face to Face, magkakasama po tayo. Nilay Cuarto, Nora de la Mar, Au Villaflor ng San Pedro, Laguna. Salamat. Carmelita Neira Mercedes Santos. Engineer Mercy Santos. Buwabati ng Happy Feast Day of San Antonio de Padua and Dino Agravante de Matangal. Magandang gabi at maraming salamat po sa inyo. Abangan po ninyo pagbabalik natin ang ating counseling portion hanggang mamaya po ang programa natin hanggang alas 11 ng gabi ang ating programa. Marami nagtatanong, yun daw pinangako natin na itinerary, yung mga pupuntahan natin sa ating Marian Pilgrimage this coming October 5 until October 21. Pagbabalik po natin, ikukwento ko sa inyo yung ilan sa mga pupuntahan natin. 1 in a million. Now it's out in the Platters, 28 minutes after 10 o'clock. Dahil pangako ko kasi sa inyo, ikukwento ko sa inyo yung ilan sa mga pupuntahan natin sa October 5 hanggang October 21 Marian Pilgrimage natin sa Europe. Sa unang araw po, tayo magtutungo sa Lisbon. Alam ninyo na sa Lisbon isinilang si San Antonio de Padua. Ayan. Namatay po siya sa Padova, Italy. No?
In fact, doon sa Italy, makikita mo pa yung relic, yung kanyang dila, yung esophagus niya na hindi na agnas, no? Makikita niyo mga relic ni San Antonio de Padua. Actually, hindi Padua yun. Padova. Yan, sa Italy. Doon po siya namatay kasi yung kanilang barko ay napadpad dyan sa gawin ng Padova, Italy. At dyan na po sila bumaba, dyan siya nagkasakit, dyan siya namatay, bago namatay nakapagturo pa siya, ganyan. Maraming isinilang po siya sa Lisbon, Portugal. Pupuntahan po natin ang Lisbon, Portugal. Pupuntahan natin doon ang Hieronymos Monastery, ang isang cloister church at ang simbahan po ng San Antonio de Padua. Marami tayong ibang pupuntahan po. Magtutungo rin tayo sa Fatima, sa Cova da Iria, Fatima, kung saan po naganap ang aparisyon ng Mahal na Birhen sa loob ng, 6 months ba yun? From May, June, July, August, September, October. Tama, 6 months. Tuwing at 13 ng buwan ay nagpapakita ang Mahal na Birhen sa tatlong visionaries, kina Lucia, kay Lucia, kay Francesco, at kay Jacinta. Itong mga tatlong batang ito. 10 years old, 7, and 6, if I'm not mistaken, si Jacinta. Ito yung tatlong visionaries ng Fatima. Dadalhin namin kayo sa apparition site. Dadalhin namin kayo doon kung saan makikita niyo yung original na imahe ng Mahal na Birhen ng Fatima, na kung saan sa kanyang korona inilagay ni Pope John Paul II ang bullet, ang bala na tumimo sa kanyang katawan nung siya ay tangkaing patayin ni Ali Agca. Si Ali Agca ay isang Turkish national na bumaril kay Pope John Paul II. At yung kanyang bala ay i-donate ni Pope John Paul II, ibinigay sa Mahal na Birhen ng Fatima sapagkat naniniwala siya na siya ay iniligtas ng Mahal na Birhen ng Fatima. Dadalhin namin kayo sa apparition site ng Angel of Peace, sa bahay ni Santa Lucia, sa bahay ng magkapatid na Jacinta at saka si Francesco, no? And then tutunguhin po natin sa Madrid ang kumbento ni Santa Teresa de Avila, isa sa mga doctors of the church. Santa Teresa de Avila, kung saan makikita pa po ninyo yung kama na hinigaan niya, yung urinolan niya nandun pa, yung kanyang selda, yung kanyang cell, no? Santa Teresa de Avila, isa sa mga ang tawag dito, mga doctors of the church. And then tayo po ay magtutungo sa Zaragoza, Spain, kung saan po makikita natin ang lugar kung saan ang Mahal na Birhen, Our Lady of the Pillar, ay napakita kay St. James, Santiago. No? Kaya meron silang tinatawag na Camino Santiago. Ito yung nilalakaran ng mga pilgrims, several kilometers yon, hanggang makarating ka doon sa dulo at bibigyan ka ng certificate ng pagiging isang pilgrim. Okay? So pupuntahan po natin dyan ang cathedral ng Our Lady of the Pillar, and then magtutungo tayo sa Montserrat kung saan nandoon yung Sagrada Familia at saka yung imahe ng Our Lady of Montserrat na nasa bundok po dyan sa Montserrat. Yung imahe na yon ay nakita nilang nagliliwanag yung bundok. Paggabi nakikita nilang nagliliwanag yung bundok. At pinuntahan po yan ng mga kabataan at nakita nila yung imahe ng Mahal na Birhen ng Montserrat. At sinabi po nila sa obispo, pinakuha ng obispo yung imahe na yon at pinangalagaan. Doon po sa lugar na yon, nagtayo sila ng isang malaking monasteryo at simbahan. Ngayon po ay makikita niyo roon yon, ang Mahal na Birhen ng Montserrat, the Black Madonna ng Spanya sa Montserrat. Okay? Yung iba, bukas naman. Napakaganda po na mga pupuntahan natin. Maniwala kayo. At covered dito ang pagkain nyo, ang bus, yung tour guide natin, ang eroplano, ang hotel accommodation. Kasama na po dyan.
Of course, kasama niyo si Brother June Banaag sa bawat pupuntahan po ninyo. I will lead you in prayers and reflections at mga kwento-kwentuhan natin na magpapalalim sa inyong pananampalataya. Ang ating pong contact number ni anong pangalan ni Edna Calleja. Pwede niyong tawagan si Edna Calleja, makipag-ugnayan kayo sa kanya. You can text her tonight if you want, or pwede kayong tumawag sa kanya. Kung meron kayong email address, pwede niyong i-text sa kanyang email address para mapadalang kayo ng kopya ng ating itinerary. Ang contact number ni Edna Calleja, 0925-752-2230. 0925-752-2230. Pwede na po kayong tumawag sa kanya ngayon or mag-text. The time is 10:34. Oras natin, ganap ng alas 10:36 ng gabi. Magandang gabi sa inyo. Ito po si Brother June Banaag at kayo patuloy na nakikinig sa programang Dr. Love Radio Show. Sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11. Dito po sa 92.3 Radio 5 True FM at kasabayang napapanood po sa Signal TV Channel 19 at sa Facebook page ng Dr. Love. Nasa linya natin ngayon ang isa sa ating Dr. Lover at tagapakinig, si Kathy, buhat sa Pasig City. Kathy, good evening and welcome to Dr. Love. Yes, hello, good evening, Dr. Love. Hi, Kathy. You sound very young. Huwag kang kabahan. Hindi naman kita maabot dyan. Kathy, you sound very young. How young are you? I'm turning 33 on August. Tigila naman, 33 naman. Yeah, medyo lumagpas na. Ganun. Pero ang bata pa ng boses mo. Are you married or single? Not married, not single, pero meron po akong live-in partner. May live-in. May baby na. Yes, I had a baby with different medyo kabataan po na. Oo. Well, sabi nga ni Carla Estrada, ako nga, sabi ni Carla, 4 ang anak ko, iba-ibang ama. Pero Anyway, before anything else, gusto ko lang pong bumati po ng Happy Father's Day in advance po sa inyo. Ay, thank you. Lagi This ko coming kayo Sunday. napapanood doon sa face-to-face and dito sa Salamat. Yeah. Oo nga pala. This coming Sunday, di ba? Ang Father's Day? Is that right? Oh, this coming Sunday. Wow. Okay. Ano nga yung magandang magawa sa Father's Day? Oh, well, going back to your story, Kathy, sabi ni Carla Estrada, yung mga anak niya ay bunga ng pagmamahal, bunga ng pag-ibig. Hindi yun overnight, hindi yun one night stand lang. Nagmahalan sila. Yon. Okay. So let's go back to Kathy. What's the problem now? Ano lang po, bali, kasi actually, matagal ko na po talagang gustong magpunta sa yung someone po na pwede po akong pakinggan. And Okay. parang ngayon lang po ako nagkaroon ng opportunity tsaka chance po na yung meron lang po akong makausap na expert po. Andito naman kami para makinig palagi. Yes po. Naiinis na ako yung palaging ako lang pinapakinggan. Gusto ko ako naman makinig. Di ba? Okay. So, gaano katagal na kayong magkarelasyon ng ka-live-in mo? Magwa 1 year na kami next month. Magwa 1 year pa lang. Yes. And then, gaano na kayong katagal nagli-live-in? Actually, ganito po, medyo talaga siya, Dr. Love. Complicated, ha? Very rare, but to be honest po, the day that we met, kinabukasan po nagsama na po kami until now. Wow! Ganun? Okay. Opo. Okay. Medyo weird siya, pero Well, yeah, it exists. Then I it believe naman po, exists. parang At saka alam mo naman yung ginagawa mo. So, nasa opo. sa'yo yun. I just want to see kung anong pwede kong mapakinggang storya sa'yo. Opo. Para, yun po kasi, yung parang, yung pananaw ko po sa buhay bilang marami na rin po ako naging bad experience sa aking past relationships. Okay. Parang, kung tatanungin po ako, parang live-in muna bago kasal. Parang gano'n. Mm-hmm. So that, para
meron ka pang chance to, di ba? Kasi I believe na yung kasal, it's not an easy thing to do, to decide. It is not. Parang You dapat have to. ilibin mo muna para Dapat makilala mo. Kasi pag-aralan each and mo. every day, Mm-mm. lumalabas yung ugali. So, Oo, at oo. least, di ba, you have the idea na kung igogo ko pa ba or not. So, yun Oo. po yung ginawa ko. Okay. Pero, this is my opinion, masyadong napakabilis. Yes po, mabilis po siya. Pero, Oo. wala po parang, andun parang, yeah, okay. Natangay kayo ng damdamin nyo. Yung excitement. Di ba? Yeah. Yung, in Kasi love ano ako po dito. yun parang Gusto ko nung siya araw na palaging nagkita kasama. Di ba? Gusto ko lagi siyang kasama. Gusto ko lagi ko nadidinig siya. Gusto ko nayayakap ko palagi, naaamoy ko, ganyan. So, you jump into an immediate conclusion. Teka, mag-live-in na tayo. Okay. So, yun nga po, yung naging problem is dahil parang sobrang rush. So parang in first month, okay pa po, second, third, fourth. Pagdating na po ng 5 months, doon na po lumalabas yung problem. siyempre. So, kaya po ako tumawag sa inyo. May anak, Parang gusto ko may lang anak na po- ba kayo? I'm sorry. May anak na kayo? Wala pa? Wala pa po. Oh, very pero good. siya meron po siyang anak sa past niya. Ako din Nako. po meron. Sige. Mm-mm. Then, number 1 po siguro dahil first time ko po kasi magka-boyfriend ng mas bata po sa akin. So, I'm 32, he's 26. So, yung adjustment, everything, medyo mahirap. Pero, yun po. Actually, yun nga po, balik po ako sa napatawag ako kasi parang, so 1 year po kasi na nagsama kami. Kahapon lang po kami nag-away ng, yung brutal, yung, nakapagsabi po ako ng hindi magagandang salita, nakapagbitaw ako, and pinaka-worst po, nasaktan ko po siya physically. Okay. Opo, kasi talagang Which is not right. sumabog po ako. Oo. And you admit that it is not right to be physical. Yes po. Okay. Actually, kanina po, nag-usap kami nung nahimasmasan na ako kasi kagabi lang po nangyari. So, Oo. kaninang umaga nag-usap kami. Nag-apologize. Nag-sorry ka po na. ako sa Oo. kanya. That's good. Kasi That's good. in my heart, sincerely po, nag-regret po ako kasi parang no matter kasi kung kahit ano man yung napag-awayan, parang your Yes. partner doesn't deserve to hear bad things. So ako kasi talaga sobrang dami po nang nabitawan ko kasi wala po, I can't control. Kasi siguro maraming beses na iniipon mo sa Yes sa po, parang ganun. dibdib Naipon mo. po yung, Oo. yung burden, naipon Okay. yung pain. Okay. Hindi naman po siya pain na dahil niloko niya ako. Never naman Oo. po siyang nag-cheat. Okay. Ibang way po na nasasaktan po ako. Sa araw-araw po na hanggang mag-iisang taon na po kami. Parang naging routine na po ba? Oo. So, yun po, parang hindi ko po alam kung tama pa po ba na ituloy ko pa or kasi po, to be honest, 4 na beses na po kami naghiwalay. Yung last po na nag-break kami was March. Nag-amabot pa po kami ng barangay. anong mga dahilan bakit kayo naghiwalay? Paano ba? Kasi po parang ganito po kasi yung Dr. Love, nagsasama po kami. Then sa akin po kasi ang ano ko sana, concern ko lang kasi nagsasama tayo, yung we share everything. When it comes to yan, sa utilities, sa rent. Dapat naman. Dapat naman. So, yun po. Hindi naman siya nag-share sa'yo. O kulang. Sa totoo lang po talaga, from the very beginning, hindi po. Nung una po kasi, akala ko yung... Baka naman wala siyang trabaho. Meron po. Okay. Pero, So, intentionally, hindi siya talaga nag-share. meron po siyang kinikita. Pero, yung capacity po kasi, medyo, ako po kasi, medyo, yung lifestyle ko po, medyo, yung nakasanayin ko na buhay po, medyo, in the middle. Tapos siya, hindi naman sapat din yung parang tanggap ko naman hindi sapat, pero sa isang taon po kasi yung naging problem po is yung nag-aaway na po kami dahil Well, alam mo pagdating sa mga bayarin, parang gano'n. yung bagay na yan, hindi dapat pag-awayan yung pera. Pero sa nangyayari sa inyo, sa nakikita ko lang parang he is not responsible. He's not sharing with you the responsibilities. Kasi kung nakabukod kayo ng bahay,
Umuupa kayo, may kuryente, may tubig na babayaran, may telepono, may pagkain, may everything. Lahat yan, kasama yan. And pag ganyan na nagkukunwa-kunrian kayo mag-asawa, magsishare kayo. Kasi hindi po pwedeng isa lang. Yeah. You know, po ang it's like- pinapaliwanag ko sa kanya. It's like, may nagtanong sa akin minsan, Brother June, ano bang mas importante, yung mahal ka o mahal mo? Sabi ko pareho mali. Hindi pwede yung mahal ka lang. Kasi pag mahal ka lang niya, magsasawa yun ang kabibigay ng pagmamahal sa iyo. Di ba? Kung ikaw nagmamahal, ikaw lang ang mahal ng mahal, yung karelasyon mo ayaw mag-reciprocate, sasawaan ka. And meron tayo mga Pilipino kadalasan sinasabi natin ano yung love na Jake, tulungan mo ko. Ano yung sabi yung love na walang kapantay daw, hindi nauubos yung love, yung unconditional. Thank you, Jake. Unconditional love daw ang kailangan sa magsyota o sa mag-asawa. I don't believe that. Kathy, no such thing as unconditional love among men, among human beings. Ang unconditional love, listen carefully ha, ang unconditional love ay ibinibigay lamang ng Diyos. Ang source ng unconditional love is only God. Kasi walang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na mahalin mo siya. Ang gusto ng Diyos, mahalin ka lang niya. Ibigay niya sa iyo ang dapat niya ibigay na makabubuti. Mamahalin ka niya that even His only Son isinugo niya para mamatay para sa atin. That is unconditional love. Walang kapalit. Sa atin ng mga tao, hindi pwede yung unconditional love. When I love you, I expect you to love me. Kahit sa mga anak, sabi nila yung mga magulang daw, unconditional love. Maniwala ka dyan. Hindi totoo yan. No such thing as unconditional love among human beings, ha? Kathy, you will have to listen to me now kasi Yeah. Okay. mawawala yung trend of thought ko. So, kahit sa magulang, no such thing as unconditional love. Pag minahal ka ng magulang mo, he expects you to respect him. And pagdating ng araw, pag matanda na kami, we expect you to take care of us the way we took care of you when you were young. Yan ang realidad. And that is not unconditional love. Now, going back to your story, Kathy, the problem is masyado kayong nabigla sa inyong decision. Masyadong maaga. Nagligawan kayo. Isa po yun sa naging effect na yung Nagligawan sobrang- kayo ngayon. Bukas nag-live-in na kayo. Napakaswerte niya. Kung ako nakakilala mo nung araw, ay yari na. Kasama na ako sa buhay mo. Ganyan ako nung araw eh. Pag ako nagsindi ng sigarilyo nung araw, yung isang stick, bago maubos yung isang stick ng sigarilyo, dapat nakaangkla na yung kamay ko sa'yo. Shota na kita. Ganun ako nung araw. Okay? So, masyadong mabilis, anak. Kasi hindi mo nakilala yung ugali niya. At ngayon mo pa lamang nakikilala dahil magwa 1 year pa lamang kayo. The ups and downs, the idiosyncrasies, the strength of your partner, ngayon mo pa lang nakikilala. So, Yes. ano lang nangyari? Ngayon ko pa lang nakikilala pero gabi-gabi nakipag-sex na siya sa akin. Gabi-gabi nadurog ng katawan ko. You know? Nagkunwari na akong asawa. Ako na naglaban ng damit niya. Ako nagplantsa. Ako nagluto ng pagkain. Ako naglinis and everything. Pagkatapos ganito lang, hindi tayo magkakasundo. You know, hindi mo naman nakikita yung nagagawa ko. Hindi ka pa tumutulong sa expenses natin. Kasi nga, very childish siya. He is not ready yet to live with a woman. Opo. Actually, meron naman pong part po na naintindihan ko. Pero bago po kasi naging kami, meron po siyang 6 years partner. They had 2 kids. So, sa madaling sabi, nagsama din po sila They had 2 for a kids. long time. So, dapat yun, natuto na siya doon. yes po. Yun, akala ko din po kasi
yung unang araw pa lang din naman na nagkakilala kami. And darling, na-open na rin naman niya yung past niya sa akin. Kathy, darling, same din sa you are akin. just too lucky. I don't know what you're doing, but maybe you're planning, you're avoiding to get pregnant. Ay, pagpasalamat na lang natin, hindi ka naging nagdalang tao. Yes po, kasi talagang Oo. we control. Yes. At saka sabi ko po sa sarili ko kasi na parang okay na siguro muna yung ganito, pero not to the point na No, Kathy. magkakaanak kami. No, kasi, Kathy. Yung mga pa-control na yan, don't tell me. Mas matagal ako nag-control sa'yo. Nakalima ako dun sa asawa ko. Kinontrol ko pa yun, ha? O, may anak pa ako sa labas. See? Now, this is the time, Kathy, for you to think and plan your life. Yeah, medyo ano po talaga Kaya ako mo sa bang- ngayon. Confused ako. Kaya mo ba? Kasi nga napakaaga eh. Napakaaga. Kaya mo ba na ganito palagi ang buhay mo the rest of your life hanggang sa tumanda ka na hindi ka masusuportahan ng karelasyon mo? Kaya mo ba na ikaw lang ang nagbibigay ng direksyon sa buhay ninyo? Kasi napakabata niya para sa'yo at hindi ba lang yung edad eh. It's just number lang yung edad. But it's the mindset of a person. Parang hindi siya ready doon sa... Look what happened. 2 na ang anak niya doon sa unang nabuntis niya. Tapos ngayon, kinain mo siya, iniluwa siya nung kanyang unang kinasama. Ibig sabihin, may problema na sa kanya. May problema na sa kanya. Tapos kinain mo siya. You know? Hindi, opo, Oh. parang ganun. Pero ang naging problem din po kasi talaga nun kung ba't sila nag-break. Yung babae po. Ano? Kasi yung girl po, yung ex-partner niya, Oh. nagpabuntis po sa pinsan niya po mismo. Yun ang kwento sa'yo. Hindi, na-confirm ko rin po kasi syempre nakabisita na rin po ako sa kanila sa province nila many Okay. times. So balikan Kilala ko na natin rin. yung story. Mga ilang taon sila noon. Di mga batang-bata pa rin yan. Di ba? Opo. So, kung ako ang tatanungin mo, Kathy, medyo kailangan ko ng breather. Teka muna, masyado tayo nabigla. Mahal kita, mahal mo ko, pero tinitingnan ko yung differences natin. No? Na parang masyado tayong nagmadali, masyado tayong nabigla. Bakit hindi natin subukang magsyota tayo? Magsyota, pero hindi tayo nagli-live-in. Kasi ako ang babae, ako ang may matres, ako ang talo pag nagkataon. Ang mangyayari niyan, pag nabuntis mo ako, iiwanan mo rin ako katulad nung unang babaeng nabuntis mo ng 2 beses. Iiwanan mo rin ako, di dalagang ina na naman ako. So, kung mahal mo ko, mahal kita, sige magsyota tayo. Pero hindi tayo magli-live-in. At iiwasan mo na yung jugjugan. You know what I mean? Kasi, protect yourself. Kami, na mga lalaki, wala namang mawawala sa amin eh. Pag may nakita kaming butas, papasukin namin yan eh. Walang mawawala sa amin. Ang mga babae ang pinoprotektahan ko. Kasi, dinaanan ko yan, Kathy. Look what happened. May anak ako, andun sa Amerika. Bira kami magkita. So, naapektuhan ng pamilya. Although yung anak ko, very close sa aking mga anak dito sa asawa ko. Very close sila. Pero, hindi pa rin maisasang tabi na mali eh. Di ba? Ang sa akin sa'yo, don't be in a hurry. Give yourself enough time. 2 taon. 2 taon ang pakikipagrelasyon sa kanya nang hindi nagsasama, malalaman mo ang idiosyncrasies niya, ang kanyang strength, ang kanyang weakness, at doon ka mag-decide after 2 to 3 years. But ngayon pa lang, kung akong tatanungin mo, walang magulang na papayag na makipag-live-in ka the next day na nagkilala kayo.
Don't ruin your life, my dear. Okay? Yes. And I will pray for you. I will pray for you. Tawag ka ulit, Kathy, ha? I'd like to hear from you again. Okay? Yes, Dr. Love. Thank Kahit you. pa paano po, medyo gumaan po yung Oo. nararamdaman Andito ko lang na ako. kagabi pa. Andito lang ako, anak. Andito lang ako. Tawagan mo ko if you want. You can call me tomorrow. That's fine with me. I'm willing to listen to you. And be sure to listen to what I will tell you. Okay? Thank you po. Thank you, Again, Kathy. Happy Father's Day po sa inyo. God bless you. And I will pray for you. Maraming salamat. Bye. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Sana po ay meron tayong napulot na aral dun sa kanyang kasaysayan ng buhay. And as I was telling you about unconditional love, there is only God. Siya lang ang pwedeng magbigay ng pag-ibig na walang kapalit, unconditional. Sa atin ang mga magulang, tayo na ang pangalawang Diyos ng ating mga anak, hindi natin kayang gawin yon. Mamahalin lamang natin ang ating anak kapag yan ay nakikinig sa atin, pinakikinggan ang ating mga aral. Nakita niyo na yung ibang mga magulang na sumuko na sa mga anak nila? Asan ang unconditional love doon? Di ba? It's only God who can give unconditional love. Marami pang wisdom ang ibabahagi ng programang ito sa inyo. Dr. Love Radio Show, pero wala na tayong masyadong time. Be sure to listen tomorrow, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. At sa ngalan po ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Mr. Raul de la Cruz, ang head ng ating programming and production, Alvin Maanyo, si Cherry Baile, ang ating operations manager, ang ating producer, very supportive. At maraming salamat sa regalo mong rosary. That is one of the best gifts I have ever received. Si Jake Bakud, maraming salamat. Direk Sheikh Mamaril, ang ating technician Rome Ortigas, ang ORAD operator natin si Rodel Makatangay, PA and avid operator Mike Walayog. Ito po naman si Brother June Banag, OP, pansamantalang magpapaalam. Hanggang bukas muli, magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.